Mayong hapon kaninyong tanan. Gisugda nato karon ang gitawag og Paschal Triduum. Tulo ka mga mahinungdanong adlaw nga diin gisubay nato og ato nga gihandom ang mga yugto sa mga panghitabo nga diin ang atong Ginoong Hesukristo tubos o mitibawa sa iyang buhat sa kaluwasan alang sa kalibutan. Ug mobalik tagamay, magsugod ta sa tong timetable. Kagahapon, Miyerkules sa gitawag matog hapog Spy Wednesday, no? Gahapon. Si Judas Iscariote nakig-negotiate sa kadakuan sa mga pari o sa punuan sa mga Hudiyo, pilay ahong madawat aron ahong ikabaligya ninyo o ikatugya ninyo si Jesus. Mao man ang ebanghelyo kagahapon. Karon gisaulog na nato ang katapusang panihapon sa atong Ginoo uban sa ihang mga tinun-an. Mga karon gitawag karon officially og Evening Mass of the Lord's Supper. Sa Latin, kaniadto gitawag kining Missa Vespertina in Cena Domini. Si Brother Linwell rin makasabot ani ka maestro manig Latin namo sa seminaryo hangtod karon. Missa Vespertina in Cena Domini. Unya ang laing tawag na ni karon gitawag kining Monday Thursday. Gikan kini sa pulong again nga Latin, pulong nga gitawag og mandatum, nga hubaron sa English command or sugo. Kay karon pagpanihapon sa mga apostoles ingon mga to Ginoong Hesukristo, tagaan tamog bag-ong sugo, paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Unya human sa atong misa karon, isunod ang pagbalhin sa Santissimo dinhi sa atong altar of repose. Nga diin maoy atong paghandom sa pagampo ni Jesus dito sa tanaman sa Getsemane. Mo may tuyo ana. Mo nang magvigil, magtukaw taon niya hangtod sa tungang gabi. Maingon nga atong Ginoong Hesukristo miingon sa iyang mga tinun-an, pagtukaw kamo uban ako. Na pagbalik siya nangatog ang mga tinun-an. Mauni. Unya ugma sa buntag, mauna to ang series of trial sa itong Ginoong Hesukristo. Miatubang si Hesukristo sa Pangulong Pari, si Anas o si Caiphas, hangtod ni miatubang siya ni Poncio Pilato, o ni hangtod nagitugyan si Pilato, si Jesus ni Pilato sa katawhan aron patyon. Mga umangudto gatinga ang atong Ginoong Hesukristo pagaymo nato ang 7 palabras. Ug manghapon mamatay ang atong Ginoong Hesukristo. Mga nang manghapon magprosesyon tag Santo Entierro. Kay namatay ang Ginoo ugma sa alas 3. Unya sud sa 3 ka adlaw ato ang atong Ginoo sa lubnganan mabanhaw siya inig ka Sabado o Domingo na sa adlaw sa mga Hudiyo, Domingo sa kaadlaw. Nakita ninyo ang sequence of events sa gitawag og passion, death, and resurrection of the Lord. Aron masabtan nato ang atong mga gipangbuhat. Unya sa ebanghelyo karon mga igsoon, usa ka importante nga rito o usa ka importante nga gesture nga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo human sila na ni hapon. Ingon man dito gihubo ni Jesus ang iyang biste, ang iyang sapaw, unya gakuha og tualya, gihugasan niya ang tiil sa iyang mga tinun-an. Mo nang karon human ining wali ang pari hugasan usab ang tiil nining 12 ka mga apostoles sa paghandom nato sa paghugas ni Jesus sa tiil, mga tiil sa iyang mga tinun-an. Washing of the feet. Unsa may buti pasabot ani paghugas sa tiil sa mga tinun-an?
Aron masabtan ninyo, tagayon ako gamay nga paghigayon, nga makahimog, mubo nga katekeses, kabahin ninyo pagpanghugas sa tiil. Kamo, kita karon hayahay na mamamanghugas og tiil, kaya gitawag naman na ninyong foot spa. Arte, nakaadyo matog tagbilaran. Father, magpa-foot spa sa ko, Father. Malate ko sa misa. Yahaya, no? Kanya, badyusan dito sa foot spa, dito sa kanang massage center, butangan og humot kaayo, hugasan og yanang init-init, napay gwapa nga masahista, maghapoy-hapoy sa kuko. Nahimo na ng social status, kay mahal-mahal mapugbayad ng foot spa. Pero sa panahon ni Jesus, diyan mo nang ingon anak. Ang paghugas sa tiil sa panahon ni Jesus sa karaan ng mga Hudiyo o Palestino, sa unang panahon, ang paghugas og tiil, usa ka importante nga butang para sa mga bisita. Ngano man, kaniadto, abog ang ilang agianan. Di ba? Sa ancient Palestine, kaniadto, og init, abog kayo ang juta. Mukay ba ang mga bas, og mga abog. Ug uwan pod perti pong lapuka. Manapot ang abog, manapot ang juta og ang mga danggay diha sa imong lapalapa og sa mga gingi-gingi sa imong tiil. Mga og imbitaron ka kaniadto usa ka hikay o mobisita ka sa kabalay sa usa ka dungganan nga pamilya sa pultahan sa main door sa kilid na ay mga banga, mga tadyaw nga puno sa tubig aron adto ka manghimasa. Nasabtaan. Karon kinsa may mubuhat sa pagpanghugas og tiil. Ang mubuhat sa pagpanghugas og tiil ang mga ulipon. Slaves. Servants. Ang manghugas sa tiil kaniadto sa mga bisita, sa mga guests, o sa mga pinasidunggang dinapit, dili ang tag-iya nga dato. Dili ang mga anak sa tag-iya nga naahan og tag-as og ranggo, bat katong mga sulugoon og mga ulipon. Sa laktod nga pagasulti, ang paghugas og tiil buhat sa usa ka tawo nga ubos kaayo. Way ranggo, way tingog, way dungog, way estado, way naong sa katilingban. Slaves. Nagibuhat sa Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinun-an. Tulo ka butang ang atong mapamalandungan mga igsuon, nining gitawag og pagpanghugas og tiil. Unsa may naa sa pagpanghugas og tiil? Sa karaang buhat sa pagpanghugas og tiil, unsa may ato nga mapamalandungan? Timan ini, ano makakita kita sa kabililhon sa tong kasaulugan karon. Primero, diha sa pagpanghugas og tiil, matod sa mga batid sa Biblia, ang usa ka ulipon mohikap sa tiil nga bulingit og himi. Ang ulipon mohikap sa tiil sa bulingit og himi. Na may bulingit diha, no? Liguan na to. Himi, bulingit, bulingon, hugaw. Maunay trabaho sa mga ulipon kaniadto. Jamoy sanitizer, wa jamoy wet wipes, wa jamoy alcohol. Usa pa na ubang mga ipambutang nato karon, why lotion? Just only water. Ang ilang paghimo ni atong maong buhat, paghikap sa tiil sa mga ilang mga dungganang bisita, magkabuling-buling sila. Ngano man, unsa may naa sa tiil kaniadto? Na ay pangagod, na giniuban aning gipangagod pa no, kanagi ka magkamot og basa. Di ba? Na ay buni, na ay kurikom, na ay bahak, no?
na mga ipangbahak pito mga samad nga wa maadyo, na mga kaugo nga nga lata, kay mao man to ang, diyan mo pa man sa una na mga disinfectants, na imo ng hikapon. Buti pasabot, ang paghugas og tiil, usa ka dakong buhat sa pagpaubos. Nga naman, mohikap kag hime, mohikap kag bulingon. Karon daghan ang mga tao nga dinaganahan nga mabuling ilang kamot. Daghan ang mga tao karon labi na sa modernong kapanahunan nga di na moangay mubuhat og mga buhat nga gitawag og bulingon, dirty works. Ngano piskay ang limpyo kog kamot. Mabitaw karon sa Pilipinas, daghang mga colleges and universities nga gasira na sa ilang College of Agriculture. Kaya ba mo ana? Daghan. Wa na, nihit na ang mo enroll og agriculture. Nga naman, gitanaw ang maong kurso sa mga modernong kapanahunan nga bulingon, mohikap kag juta, mohikap kag binhi, mohikap kag uma. Sa may uso karon IT. Wala moabot ang panahon nga magpansit na ta og wire. Moabot ang panahon nga magpansit na ta, magsabaw na tag power bank, magsabaw na tag charger. Kay wa nay magtanom o wa nay magtikad sa yuta kay di na taganahan og mabuling. Tanawa din is balilihan, mo tanaw ta pila ka basakan dinhi nga wa na trabahoa. Taghan. Diyan mo na batanon ganahan mo daro ron. Diyan mo na batanon ganahan magtanom og gabi. Wa na batanon ganahan magtanom og lagot mo. Nga naman, di nami anak kay mabuling ang kuko. Gani, standard karon. Daghang mamangutana bitaw, Father, unsa man gyud ideal nga kinaiya sa usa ka dalaga or ulitaw nga akong minyuan? Ug ako'y pangutanon, mga daga ug ulitaw dinhi, mga singles, kamong searching pa o gapangita pa dinhi, o gusto mo nga manguyab nga di mo maimpatso, maminyo mo nga di mo mapas mo, inighikap anang mga nanguyab ninyo kanang baga jog kubaw. Kanang bagag kubaw, hikapa una, unay manguyab ninyo, hikapan ng kamot. O bagag kubaw una sagutsot ng kanang pahad o niya hikap sa lapalapa murag bangguran o balanghoy piskay na sugton kay di mo maimpatso ana. Pero manguyab gani mo mga asawa mo kay na sinawag pad nga murag kanunay na lamang punog martayulet nga hikap ana naa gisagulan pug bitadayen na patay impas. Usahay manaway ta o mga buhat nga bulingon. Pero si Jesus hing buhat sa pinakabulingon, usa sa pinakabulingon nga buhat ang paghinlo o pagtrapo, paghugas o tiil. Kamu dinhi usahay, ayaw ninyo ikaubos, ayaw ninyo ipakaubos ang inyong mga kapika sa kinabuhi nga ang trabaho magkabulingit. Nakabanamog mekaniko, nakabanamog driver, nakabanamog mangubkubay og atabay, nakabanaog manakaay lubi, nakabanamo og magdadaro adjaw silag tamaya. Na may uban may sanggoy tigdog na humbana Father bahong sigben. Si tigdog humbana Father bahong ginabas, yang nga operator og chenso. Sa may tigdog na humbana Father bahong amigas. Sa tigdog humbana Father, murag bahong kanding, ug bahong baka. But maonig mga buhata ang dunay dignidad sama usab sa trabaho ninyo nga naa sa mga opisina. Ang paghugas og tiil sa atong panahon karon nagpahinumdom nato sa usa ka buhat sa pagpaubos sama sa usa ka ulipon. Mga anak dinhi nga naa karon nanimba. Uso ra ba karon naay daghang karon mga anak nga di naganahan og muhugas og tiil nga naman ang ilang mga anak ipangpasa sa ilang mga lolo og lola.
Maadyo lang mamuga magbata, pero di mo ali magbata. Daghana na ron. Usay po ang lulog-lula, malipay man po, kay libre man po konsumo. Libre man po konsumo, kay masakay man. Pero maot paminawon mga ginikanan, o gapaharuhay ta, sige ra tag happy-happy, sige ra tag kaligog dagat, atong mga anak nga gasunod-sunod, gipaalimahan nato sa atong nanay ug sa atong tatay nga tiguang nagisugod nagkaango-ango. Nga usahay inigtan-aw nila sa bata, makalimot sila, nakaingon silang munjika, tiil na gikubtan pagdujan, giingon ana, kaya nakalimot bata man di ini. Ukir naman o ganang atong mga anak paalimahan sa ato nga mga ginikanan kung busy puta sa trabaho. Pero gipalimahan atong mga anak gagmay sa atong mga ginikanan, pero kita gapahayahay lang, murag bikluno na hunahunaon. Maunay paglikay nato paghugas sa tiil. Ikaduha, diha sa ato nga rito karon sa pagpanghugas og tiil sa mga tinun-an. Ang tao nga muhugas og tiil sa mga tinun-an or sa mga agalon, sa mga dato kaniadto, ang ulipon nga muhugas og tiil, mainat ilang likod. Matod sa mga Bible scholars, di ba? Ug muhugas kag tiil sa una, matiko-ko ka. Sabot mo matiko-ko? Matiko-ko ka nganong matiko-ko man ka, muduko man ka ug mudungo. Di ba? Nindot po ni nga kuan sa mga Bible scholars. Kay maghugas sila, ang ilang mga agalon ko maghugas ni maglingkod man. So ikaw nga ulipon, matiko-ko ka. So ang imong likod mainat. Mainat nga naman mudungo man ka ug mutikubo ka. Munang matiko-ko ka. Karon di na daghang mga tao nga di naganahan mudungo. Daghang mga tao karon nga di naganahan matiko-ko nga naman. Magtiko-ko nga naman. Ganahan sila nga mohangad og hangdon perme. Ganahan sila nga i-look up perme. Kay sakit dawato ning i-look down kita. Nakalimot kita paghunahuna nga kini ang pagdungo o pagtiko-ko, pag-inat sa atong likod, buhat kini nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Ngunit trabaho ninyo mga ginikanan. Sige mong tiko-ko, pagbuhat sa panimay, aron makakaon inyong mga anak. Maunay paghugas sa tiil. Kana inyong pagdudan sa inyong mga anak, nga wa mo kahibaw ano sa mahuman mog tabog sa duyanan nga usa inyo nang idiretso ng duyanan sa bungbong aron makujapan ng bata kay gisapot na mo kay di matug nga pagtiko-ko na aron ang inyong anak makatug og malagsik og balik. Kanang inyong paglubok og humay, paggama og basket, pagbugha og kahoy, pagdaro, paggaling og mais, paghagpat og utanon, magtiko-ko ka. Sama sa paghugas og tiil. Pero diha sa atong pagtiko-ko, nahimo ding sagrado ang maong buhat, kay buhat na ikini sa dakong pagpaubos. Karon kung ang atong Ginoong Hesukristo hingbuhat nining maong buhat, ang atong Ginoong Hesukristo hingtikubo, hingdungo, hingduko, hingtiko-ko, tungod kay Ginoo siya, bisan Ginoo siya, how much more kita? Kung ang atong Ginoong Hesukristo nga anak sa Dios Amahan, makagagahom, hari sa tibuok kalibutan, hinghikap og tiil nga bulingon, hinghikap og tiil nga nabulit og napagba sa abog, unsa man pud ang atong kinabuhi? Kamao po ba kitang manghugas og tiil sa mga tao nga bulingon? Ang atong mga tiguang di sa atong bay, mga tiguang nga gakaihi-ihi, mga tiguang nga gakatai-tai, mga tiguang nga gakaigit-igit, ato bang gihugasan ang ilhang mga lawas? Ang mga ugangan nato nga kusog manglibak nato, unya karon na bulit, nagpilas, giunsa man medyo ng pilas nila. O ba ni lapwaig ini ni tubig? Aron mahuman?
kinahanglang kamao dita manghugas og tiil nga himi og bulingon. Kamao kita nga magtikuko. Mao kini commitment nato nga mga Kristohanon. Lain-lain tag mga tawag sa kinabuhi. Gitawag ang uban pagkapari, gitawag ang uban pagkaalagad sa munisipyo o sa gobyerno, gitawag ang uban pagka magtutudlo, pagka-engineer, pagka-doktor, pagka-sundaw, o uban pa. Ang usa ka butang nga diin gitawag kita sa Ginoo sa paghimo, kamaoon tata manghugas og tiil. Kamaoon tata mohikap og mga tiil nga himi, bulingon og bulingit. Kay kining buhata bisag buhat kini sa ulipon, pagpakita kini sa mapaubsanong gugma nato sa atong isig kaingon. Mga padayon ta sa atong nasugdan nga mga buhat. Mao nga importante nga naa kitay commitment. Sa Facebook na may giingon dinhi nga lain-lain kuno tag mga motto og slogan. Ang mga Air Force kuno ang ilahang motto, no guts, no glory. Ang Piskaya, no? Ang mga Marines, ang ilahang slogan or motto, no retreat, no surrender. Ang mga Army, ingon po sila, no pain, no glory. Ang mga pulis, ingon sila, to protect and to serve. Wapo pagka-ansik security, wapo pa-alkansik security guard. Ilahang motto, no ID, no entry. Ang barangay tanod, wapo papirig. Ingon ang barangay tanod, way kape, way jiote. Matang. Padayon ta sa atong nasugdan, ayaw gyud kalimot og hikap og tiil nga bulingon. Kay gihatagan kitag panig-ingnan karon ang atong Ginoong Hesukristo nga mihugas sa tiil sa iyang mga tinun-an. Kinsa mang mga tiil nga bulingon ang naa sa inyong pamilya, nga angay natong hugasan. Sa atong opisina, sa atong porok, sa atong cluster, kinsa mang mga tiila ang nagkabulingit o nagkahugaw-hugaw. Dili lang tiil, but kamot, lawas, kinabuhi. Ang hayde na to silang hugasan sama sa gibuhat sa Ginoong Hesus. Amen.